Senate for helping us with that. But as to the question, I think the matter is kung darating si VP, it's been reported this morning. Yes, I can confirm na darating si Vice President Sara Duterte in a few minutes, but she will only be here for a meeting with the defense team. No? Meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay. No? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will have to proceed to her engagements after our meeting. Sana po klaro po yun sa atin lahat. Gusto rin po niya na ihayag ko yun sa inyo, no? Para malinaw sa lahat kung bakit siya nandito today. Sir, may chance ba na magpa-interview din siya sa amin? I don't know. Baka hindi na siguro. Because as you know, we're the defense is very, very mindful pagdating sa rules on impeachment. No? And while of course, I presume all of you would like to interview her also, she's here for a very quick meeting with us. And then after, she really has to proceed to her other engagements as Vice President. So baka hindi na siguro. And because nga, as I mentioned, we're very mindful with talking about the merits of the case. And alam ko naman, hindi nyo rin may iwasan na matanong siya doon. I think the defense would rather na yung mga tanong natin, mga briefings natin would be after each trial day na lang siguro. I would always allot at least 10 to 15 minutes after trial date, no matter how late it ends, para naman po mapagbigyan kayo sa mga updates because I'm sure you'll need that also. Sir, bakit po important for the Vice President to conduct the meeting here when it could have been done elsewhere? Because the Vice President has always been the type of person that will adjust to the convenience ng meeting niya. And because the defense, as you know, is here because meron kaming 2 p.m. hearing, patuloy ang trial natin dito, syempre minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nung sa ganon, hindi kami yung ma-inconvenience. Yan ang talagang, yan naman talaga ang naging character ng Vice President kahit nung una ko siya nakatrabaho sa DepEd. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap. Napanood po ba ni Vice President sa yung trial kahapon? What was her initial reaction? Hindi namin napag-usapan kung napanood niya live kasi meron din siyang talagang she was into the planning talaga yesterday for the incoming super typhoon. She was trying to prepare everything for the response of the OVP at pagbibigay ng serbisyo. But of course, we were giving her updates throughout the day. I was talking to her last night. So, wala naman siyang, alam naman niya kasi na, she trusts that we know what we're doing, di ba? And first of all, yesterday was just the first day of trial. Kumbaga, preliminary pa lang po tayo. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Like today, for example, meron ng interpresent na witness, as I understand it, from the prosecution. So, lang po, hintayin lang po natin siguro yung mga developments sa trial. Sir, hindi po ba, of course, ngayon yung second day, the presentation of witnesses, hindi po ba dahil nag-decide na po si VP Satagan at ito yung second day na yung presentation ng witnesses, kaya po siya nag-decide na ngayon na po siya dumating sa Senate at mag-meet po kayo sa inyo? Hindi po. Ito pong meeting ay napag-usapan na po talaga namin. Scheduled po ito. Nagkaroon lang talaga siya ng time sa kanyang engagements para makausap rin at kumustahin rin ang defense team. But we're in constant communication naman with her, so itong meeting didn't have to happen on the second day, first day, third day, kasi every day naman po in-update naman po natin ang ating Vice President. She's very much involved. Sorry, isa-isa lang po. Isa-isa lang po. And how important are they that she couldn't just face the trial after? Opo. Well, ako naman, I'm not from OVP anymore, so I don't have to answer that. But the thing here is, it's important because it's her duties as the Vice President. Kaya ito impeachment, alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin yon. But at the same time,
the Vice President has to go on and do her job as a Vice President. So, hindi niya iiwasan ng impeachment trial. Dadalo po siya sa tamang panahon. Hindi niya iiwasan ng impeachment trial. Yes, hindi po. Kaya nga po kami nandito mga abogado niya. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado. No? But, Personal po ba siya dadalo? Sumasagot ba? ano po, sir? Personal po ba siya dadalo sa Ang parati natin sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule kung dadalo siya. Wala pa po tayong pinag-uusapan. Thank you po. Thank you so much po. Thank you Salamat. po. Thank you po. Thank you, Dwight. I understand your Wait. Thank you so much po. Paki-off muna yung camera. Okay. Galit agad no? Tanong pa lang, galit na agad Ayan po, inaantabayanan po natin yung pagdating po ni BP Sara, makita man lang natin. Teka, mukhang ito po ay recorded kanina lang. Ayan na po, nagmamadali po si Attorney Poa. Mukhang nariyan na po si BP Sara. So, masilayan man lang natin ang ating mahal na pangalawang Pangulo. Okay. Ganyan po ka-excited. Yung isa po nating mataas na leader, pinagkakaguluhan rin po. Pero minumura. Ito po camera po nila yan. Hindi po atin yan. Okay, sana makita man lang natin para tayo po ay masiyahan. Ayan na po yung ating yan po ang Sergeant at Arms. So alam po ng mga reporter na mga hindi bayarang media na parating na po. Ito po recorded earlier, no? Para lang po makita niyo yung buong sitwasyon. Yan. Advance natin ng konti. Tapos na. Eto, tinitignan natin na yan, nagkakagulo na. Mukhang parating na po si BP Sara. Hindi, ano lang po to, katatapos-tapos lang po nito. Para lang po makita natin kung paano po sa aktual si BP Sara. Ito na po ang ating pinagkakaguluhang Vice President. Yan na po ang ating mahal na Vice President, presidential ang dating. Presidential po ang dating. Grabe. Pinagkakaguluhan po ng mga tao. Hi, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Morning po, ma'am. How are you, ma'am? Condolence, Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Ano na? So, ma'am, kamusta po? So, yes. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions ko. Ma'am, over. Yes. So, my statement is,
My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ang galing mo. Kamusta kayo, ma'am? Yun eh. Kamusta kayo, ma'am? Ayaw po pagsalitain. Tuwan-tuwa po si Powa kasi hindi po nagsalita si BP Sara. Ang sinabi po ni BP Sara, in this bloodbath, I will be blooded, but I will be unbowed. Yan po, napakamakahulugan po niyan. Okay, ulitin lang natin pa. Mas matagal pa yung pinaghintay. Ganyan talaga, parang laban ni Tyson nung araw. Ulitin lang natin. And no questions. Yeah, sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Iyan. In this bloodbath. Okay, maraming salamat BP Sara. Ayan na po, tapos na po yung coverage natin. Pero marami pa po, update natin kayo sa mga nagaganap, no? Ganyan po ngayon si Badong, parang may sarili na tayong network. Ang kakampi muna po natin, social media. At saka kayo, kung saan po natin nababalitaan yung mga bagay-bagay. Okay, so balik po tayo sa talakayan. Maraming salamat po, BP Sara. Yun po, nagpunta po siya ron para po makipag-meeting sa kanyang mga defense team. Hindi po para umattend mismo ng impeachment. So, sasabihin naman ni Badingdong na kung noon napapatulan yung may dala-dala kang mga Mary Grace, meron kang mga dala-dalang mga Mary Grace Piatos, hindi naman po mapapatulan yan ngayon. Labanan na po ito ng patalinuhan. Ilabas nyo po yung mga pinakamatalino ng abogado. Hindi po obra yung mga day 1, absent. Unang araw pa lang, absent na. Tapos na po yung mga ganyan, no? Labasan na ng magagaling na abogado. So far, wag na po si Luistro, parang awa na ninyo. Maawa naman po kayo sa prosecution. Para po may laban-laban po kayo, isalang nyo na yung mga maaangas na private prosecutor. Wag na po kayong mahiya. Nakakahiya po kasi pag si Luistro lang po. Ito po ang pahayag ni BP Sara. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yun po, no? Dito po sa bloodbath na ito at sa pagdanak ng dugo, no? Ako po ay magiging sugatan. Subalit hindi po ako. Ano ba yung unbowed sa Tagalog? Subalit ako po ay hindi susuko. Pero mas maganda pa yan. May mas maganda pang translation. Mamaya lalabas na yung mga translation na yan. Okay, so ang pagpunta po sa Senado ni BP Sara ay hindi po pag-attend. Hindi po siya attend mamayang 2:00. Kung hindi, siya po ay nagpunta ron para po sa meeting niya with the defense team. Okay, talagang todohan na po to. Nakita nyo po, ibang-iba po yung pagtanggap. Kahit po, eto tignan nyo kahit po si BP Sara ay karamihan po ng hindi bayarang media na nag-aabang sa kanya ay galit na galit ang kalooban. Pero sa totoo lang po, lahat po rito, wala po kayong maririnig ng pagmumura. Wala po kayong maririnig na sila po ay hinahanapan ng pera si BP Sara. Unlike po dun sa kabila, nasan yung flood control?
nasan yung mga ninakaw ninyo. O, ganun po. Okay. Okay. Malapit-lapit na po. Aba. Antabayanan po natin, magla-live po tayo mamaya dito po sa nagaganap dyan sa Senado ngayon. Okay, arraignment sa kaso ni Marcoleta at iba pa itinakda sa Hulyo Agis. No? Yung arraignment po, dyan na po yung guilty or not guilty ba. Ayan. To meet her lawyers, yan. Pinunta po ni BP Sara, hindi po siya dadalo kung hindi siya po ay nakipagkita lamang sa kanyang mga defense team.